Hindi na simpleng aswang ang namumuno roon. May angka ng mga halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. Paano mo nalaman? May lumapit sa akin na espiritong ligaw mula sa baryo. Marami nang namamatay ngunit walang makalaban sa mga nilalang. Kung papasok kang gaya ng dati, agad kang makikilala. Kaya kailangan ko magkubli. Ate, may nakikita ba kayong lumilipad na kalabaw? Mukhang gutom ka. Hindi ako gutom. Ang gutom ay nasa puno. Ito, kumain ka. Nagkunwaring masayang masaya si Roldan. Mabait ka. Hindi ka halimaw. Anong sabi mo? Kinausap ko lamang ang bubuyog. Sa ilagang bahagi ng Samar, nakatayo ang isang maliit at liblib na baryo sa isla ng Sumaraga. Napapalibutan ito ng makakapal na kagubatan, mabatong baybayin at malalalim na bangin na tila matagal nang inilihim sa mata ng karamihan. Kilala ang lugar sa katahimikan nito sa umaga, ngunit pagsapit ng gabi ay tila may kakaibang takot na bumabalot sa buong paligid. Maraming taon nang may mga usap-usapang may mga aswang na naninirahan sa baryong iyon, ngunit walang makapagpatunay sapagkat ang mga dayuhang sumusubok magsiyasat ay hindi na muling nakikita. Ang ilan ay natatagpo ang patay sa kagubatan, habang ang iba naman ay tuluyang nawawala na parang nilamon ng hangin. Dahil dito, unti-unting iniwasan ng mga mangingisda at mga ngalakal ang baryo, subalit may isang lalaki na kusang nagtungo roon. Ang kanyang pangalan ay si Roldan. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang kilalang antingero sa iba't ibang bayan ng Samar at Leyte. Maraming nilalang na ng dilim ang kanyang napatay sa pamamagitan ng kanyang mga agimat at kaalaman sa sinaunang lihim ng mga albularyo at ermintanyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang mandirigma. May plano siyang mas mapanganib, magpanggap siyang baliw. Nagsimula ang lahat ng isang gabi, ay puntahan siya ng matandang ermintanyong nagngangalang Tandang Simeon sa kanyang kubo sa paanan ng bundok. Nakaupo nun si Roldan habang pinapahiran ng langis ang kanyang lumang gulok. Biglang nagsalita ang matanda. May malaking panganib sa Sumaraga. Napatingin si Roldan. Ano na naman ang nangyayari roon? Hindi na simpleng aswang ang namumuno roon. May angka ng mga halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. Paano mo nalaman? May lumapit sa akin na espiritong ligaw mula sa baryo. Marami nang namamatay ngunit walang makalaban sa mga nilalang. Tahimik na nakinig si Roldan. Kung papasok kang gaya ng dati, agad kang makikilala. Kaya kailangan ko magkubli. Tama. Maya-maya ay inilabas ng matanda ang isang maliit na gimat na yari sa pilak. May nakaukit na mga sinaunang simbolo rito. Ito ang bantay ng dilim. Hindi ko pa nakikita ang agimat na to, sapagkat bihira itong gamitin. Kaya niting itago ang iyong tunay na pagkatao sa mata ng mga aswang. Tinanggap yun ni Roldan. Ngunit tandaan mo, hindi nito maiitatago ang iyong amoy kapag naglabas ka ng kapangyarihan. Ibig mong sabihin, kailangan kong umiwas sa pakikipaglaban hanggat maaari? Oo. Tumango si Roldan. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang misyon. Kinabukasan ay nagbihis siya ng maruruming damit. Sinadya niya lagyan ng putik ang kanyang mukha. Pinabayaan niyang humaba ang kanyang buhok at balbas. Binalot niya sa lumang sako ang kanyang mga agimat. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa baybayin. Makalipas ang ilang oras ng paglalayag sa maliit na bangka, ay narating niya ang Sumaraga. Paglapag pa lamang niya ay naramdaman niya na ang kakaibang lamig. Hindi yun ordinaryong hangin. Parang may mga matang nakamasid mula sa bawat sulok. Nagkunwari siyang walang alam. Habang naglalakad sa daan ay nagsimula siyang magsalita mag-isa.
Huwag niyo akong kunin. Hindi akin ang buwan. Kayo ang kumuha ng buwan. Pinagtawanan siya ng ilang bata. Baliw! Tingnan ninyo! May bagong baliw! Nagpatuloy lamang si Roldan. Makalipas ang ilang sandali ay napansin siya ng mga matatanda. Ngunit kakaiba ang kanilang mga tingin. Hindi simpleng pagtataka. Parang sinusuri nila siya. Parang may hinahanap. Lalong nagkumpirma si Roldan ang kanyang hinala. May mga aswang ngang nakahalo sa mga tao. Nakarating siya sa gitna ng baryo. Doon ay may maliliit na tindahan. Lumapit siya at humingi ng tubig. Ate, may nakikita ba kayong lumilipad na kalabaw? Napakunot no ang tendera. Mukhang gutom ka. Hindi ako gutom. Ang gutom ay nasa puno. Napailing si Clara. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapanggap ay binigyan pa rin siya nito ng pagkain. Ito, kumain ka. Nagkunwaring masayang masaya si Roldan. Mabait ka. Hindi ka halimaw. Biglang nanahimik si Clara. Saglit nagbago ang ekspresyon nito, ngunit agad din iyong nawala. Anong sabi mo? Kinausap ko lamang ang bubuyog. Nagpatuloy siya sa pagkain. Habang nangumumuya ay palihim niyang pinagmamasdan ang paligid. May ilang lalaki sa ilalim ng malaking puno. Nakatingin ng mga ito sa kanya. Hindi normal ang kanilang mga mata. Masyadong malamig, masyadong matalim. Pagkaraan ng ilang minuto ay tumayo ang isa sa kanila. Lumapit ito. Saan ka nang galing? Nagkibit balikat si Roldan. Sa ilalim ng dagat. Ano ang pangalan mo? Hari ako ng mga alimango. Nagtawanan ng ibang tao. Ngunit hindi natawa ang lalaki. Tila may pagdududa ito. Mukhang sira nga ang ulo mo. Mas sira ang buwan kapag umuulan. Pagkatapos ay umalis ang lalaki. Ngunit hindi nawala ang kutob ni Roldan. Pakiramdam niya ay isa iyon sa mga aswang. Nang gumabi ay wala siyang tinuluyang bahay. Humiga siya sa ilalim ng lumang kubo malapit sa dalampasigan. Nagkunwari siyang natutulog. Ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Lumipas ang ilang oras. Unti-unting lumalalim ang gabi. Biglang may narinig siyang mga yabag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. May 3 anino na naglalakad sa daan. Tahimik, masyadong tahimik, parang hindi tao. Sinundan na ito gamit lamang ang kanyang paningin. Naglakad ang 3 papunta sa kagubatan. Maya-maya pa ay may 4 pang sumunod. Pagkatapos ay 5 pa. Napakunot noo si Roldan. Parang may pagpupulong na nagaganap. Tahimik siyang bumangon. Maingat siyang sinundan ng mga ito. Naglakad siya sa gitna ng mga damuhan at puno. Makalipas ang halos kalahating oras, ay narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na hindi karaniwang pinupuntahan ng mga tao. Doon ay may malaking puno ng balete. Nagtago si Roldan sa likod ng makapal na ugat at doon niya nakita ang isang bagay na nagpapatibok ng mabilis sa kanyang dibdib. Isa-isang nagbago ang anyo ng mga tao roon. Humaba ang kanilang mga pangil. Namula ang kanilang mga mata. Naging kulay abo ang kanilang balat. Mailan pang nagkaroon ng mahahabang kuko. Mahigit 20 aswang ang naroon. At sa gitna nila ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Ngunit hindi tao ang anyo nito. Napakalaki ng kanyang katawan. Mistulang pinuno ng buong angkan. Nagsalita ito. May dumating na estranghero sa baryo. Biglang nanahimik ang lahat. Nararamdaman kong hindi siya ordinaryong tao. Isang aswang ang sumagot. Ang baliw ba? Oo. Mukha wala namang isip yon. Huwag kayong magpapaloko. Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Matalino ang pinuno. Mapanganib. Simula bukas, bantayan ninyo siya. Papatayin na ba natin? Hindi pa. Bakit? Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Napakuyom si Roldan ng kamao. Mukhang hindi magiging madali ang kanyang misyon.
Ngunit mas lalo siyang naging determinado dahil ngayon ay sigurado na siya hindi lamang ilang aswang ang nasa baryo, buong baryo ang kanilang kontrolado at may mas malaking lihim pang nakatago sa kalaliman ng kagubatan ng Sumaraga. Tahimik siyang umatras mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi pa oras upang lumaban, hindi pa oras upang magpakilala. Sa ngayon, kailangan niyang manatiling baliw. Ngunit sa kanyang puso ay may isang pangako. Bubuwagin niya ang angkan ng mga aswang at ililigtas niya ang Sumaraga sa bangungot na matagal nang bumabalot dito. Madaling araw pa lamang ay gising na si Roldan. Nakahiga pa rin siya sa ilalim ng lumang kubo malapit sa dalampasigan. Ngunit hindi siya tunay na nakatulog buong gabi. Ang kanyang isip ay abalang binabalikan ang nakita niya sa kagubatan. Maigit 20 aswang at isang pinunong tila mas makapangyarihan kaysa sa mga karaniwang nilalang ng dilim na kanyang nakalaban noon. Alam niyang isang maling galaw lamang ay maaaring ikamatay niya, ngunit alam din niyang wala ng atrasan. Nang magsimulang magliwanag ang langit ay agad siyang bumangon at ipinagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Naglakad siya sa gitna ng baryo habang may hawak na tuyong sanga. "Lumipad ka na, kabayo! Huwag kang matakot sa mga isda!" Napatawa ang ilang bata. "Nandyan na naman ang baliw! Baliw! Baliw!" Tumakbo ang mga bata sa paligid niya. Ngunit napansin ni Roldan na may ilang matatandang tahimik lamang na nakatingin. Hindi sila natatawa. Parang may sinusukat sila. Parang may hinihintay. Nakarating siya sa tindahan ni Clara. Abala ito sa pagsasaayos ng mga paninda. "Maaga kang gising. Hindi natutulog ang buwan." Napailing si Clara. "Gutom ka ba?" "Ang tiyan ko ay may kausap na alimango." Ngumiti si Clara at binigyan siya ng kaunting kanin at isda. Habang kumakain si Roldan ay napansin niyang tila may pag-aalala sa mukha ng babae. "Huwag kang masyadong gumala sa kagubatan." "Bakit?" "Maraming nawawala roon." "Kinakain ba sila ng mga puno?" Hindi agad sumagot si Clara. Tumingin muna ito sa paligid. Parang ayaw niyang may makarinig. "Mas mabuting huwag ka nang magtanong." Pagkatapos ay mabilis itong bumalik sa ginagawa. Napansin ni Roldan ang takot sa mga mata nito. Hindi iyon takot sa kagubatan. Takot iyon sa mga taong nasa baryo. Nang matapos siyang kumain ay naglakad siya patungo sa tabing ilog. Doon ay nakita niya ang isang matandang mangingisda. Payat ito at halos kuba na. Tahimik lamang itong nakaupo sa ilalim ng puno. Lumapit si Roldan habang nagpapanggap pa rin. "Lolo, nakita mo ba ang aking kalabaw?" Napangiti ang matanda. "Wala akong nakitang kalabaw. Baka nalunod?" "Baka nga." May kakaiba sa matandang iyon. Hindi ito natatawa sa kanyang kabaliwan. Parang naiintindihan nito ang kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay mahina itong nagsalita. "Hindi ka baliw." Nanatiling walang emisyon si Roldan. "Ang mga ibon ay naglalakad sa dagat. Hindi mo ako maloloko." Napatingin si Roldan. Tila matalim pa rin ang isip ng matanda. "Matagal na akong nabubuhay rito. Nakikita ko kung sino ang tunay na baliw at kung sino ang nagpapanggap." Tahimik si Roldan. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong." "Bakit?" "Dahil matagal ko nang hinihintay na may dumating na katulad mo." Napakunot noo si Roldan. "Ako si Mang Isko." "Ano ang alam mo?" Napatingin muna ang matanda sa paligid. "Hindi rito." "Saan?" "Mamayang gabi." Tumango si Roldan. Hindi na sila nag-usap pa. Lumipas ang maghapon. Patuloy lamang si Roldan sa kanyang pagpapanggap. Ngunit napapansin niyang dumarami ang mga matang sumusunod sa kanya. Maging saan siya magpunta ay tila may nagmamasid.
Sa hapon ay dumaan siya malapit sa bahay ng kapitan ng baryo. Malaki ang bahay, masyadong malaki para sa isang simpleng baryo. Habang nagpapanggap siyang namumulot ng bato, ay nakita niyang may mga lalaking papasok sa loob. Nakilala niya ang ilan. Sila ang mga nakita niyang kasama sa pagpupulong ng mga aswang. Biglang lumabas ang isang matangkad na lalaki. Malamig ang mga mata nito. Ito rin ang unang kumausap sa kanya sa tindahan. "Hoy, baliw!" Lumapit si Roldan. "May dala ka bang ulan? Ano ang pangalan mo?" "Ako si Haring Tilapia." Natawa ang ilang tao, ngunit hindi natawa ang lalaki. "Ano talaga ang pangalan mo?" "Tinago ng buwan." Matagal siyang tinitigan ng lalaki. Pagkatapos ay ngumiti ito. Ngunit hindi yun ngiti ng tao. Parang ngiti ng gutom na halimaw. "Mag-ingat ka. Hindi ako nahuhulog sa bubong." Umalis ang lalaki. Ngunit nanatiling mabigat ang pakiramdam ni Roldan. Pakiramdam niya ay lalo siyang pinaghihinalaan. Pagsapit ng gabi ay tahimik siyang nagtungo sa lugar na sinabi ni Mang Isko. Isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Pagdating niya ay naghihintay na roon ng matanda. May dala itong lampara. "Mabuti at dumating ka. Ano ang gusto mong sabihin?" Napabuntong hiningang matanda. "Mahigit 10 taon nang sinasakop ng mga aswang ang baryong ito." "Paano nangyari?" "Unti-unti. Nagsimula silang bilang mga dayuhan. Pagkatapos ay nag-asawa sa baryo. Nagkaroon ng kapangyarihan. At nang lumaon ay sila na ang namuno. Nasaan ang mga tunay na pinuno? Patay na." Napayuko ang matanda. "Ang iba ay kinain. Ang iba ay pinatay. Bakit hindi kayo humingi ng tulong? Lahat ng sumubok ay hindi na bumalik." Tahimik na nakinig si Roldan. Ngunit hindi yun ang pinakamalaking lihim. "Ano pa?" Biglang nagbago ang mukha ng matanda. May bagay na itinatago sa ilalim ng malaking balete. Napakunot no si Roldan. Doon ang gagaling ang kanilang lakas. "Sigurado ka?" "Nakita ko noon." "Ano ang nakita mo?" Nanginginig na napaupo si Mang Isko. "Isang kuweba." "Kuweba?" "Sa ilalim ng ugat ng balete." "Ano ang nasa loob?" Napalunok ang matanda. "Isang nilalang." Nanahimik si Roldan. "Hindi tao. Hindi rin aswang. Mas matanda pa sa lahat ng aswang sa baryong ito." Malamig na hangin ang dumaan. Narinig kong tinatawag nila itong apo ng dilim. Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Hindi niya kailanman narinig ang pangalang iyon. Tuwing kabilugan ng buwan ay nag-aalay sila ng dugo. "Dugo ng sino?" "Tao." Napakuyom si Roldan ng kamao. "Marami ng bata at matatanda ang nawala dahil doon." "Kailan ang susunod na pag-aalay?" "Sa loob ng 3 gabi." Biglang tumahimik ang paligid. Pakiramdam ni Roldan ay lalo pang bumibigat ang kanyang misyon. Hindi lamang pala isang angkan ng aswang ang kanyang kakaharapin. May mas malaking kasamaan sa likod ng lahat. May nilalang na pinaglilingkuran maging ng mga aswang at mukhang nakatago ito sa ilalim ng sinaunang balite sa puso ng kagubatan. Ngunit bago pa makapagsalita si Roldan ay may narinig silang yabag mula sa labas. Agad silang natigilan. "May tao." "Hindi tao." Dahan-dahang tumayo si Roldan. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Sumaraga, naramdaman niyang natuklasan na ng mga aswang ang kanyang ginagawa. At sa labas ng kubo, may mga matang pulang nagliliwanag sa kadiliman. Nakatayo si Roldan sa loob ng lumang kubo habang nakatitig sa siwang ng dingding. Sa labas ay unti-unting gumagalaw ang ilang anino. Tahimik, masyadong tahimik. Ngunit sa pagitan ng mga puno ay malinaw niyang nakita ang mga matang mapulang nagliliwanag sa dilim. Napalunok si Mang Isko. "Nakita na nila tayo." "Huwag kang kikilos." "Ano ang gagawin natin?" "Mananatili akong baliw." "Paano kung pumasok sila?" "Ako ang bahala." Mabagal na lumapit si Roldan sa pintuan. Inilabas niya ang isang maliit na agimat mula sa loob ng kanyang maruming damit.
Agad niya itong itinago muli bago pa makita ng matanda. Hindi pa oras upang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Tumambad ang tatlong lalaki. Nakilala niya agad ang isa sa kanila. Ito ang matangkad na lalaking paulit-ulit na nagtatanong sa kanya sa baryo. Nakangiti ito, ngunit gaya ng dati, hindi yun ngiti ng tao. "Hoy, baliw! Bakit nakatayo ang mga puno?" Napatingin ang mga lalaki sa isa't isa. "Ano ang ginagawa mo rito?" "Hinahanap ko ang mga nawawalang buwan. Gabi-gabi ka naming nakikitang pag-alagala. Naglalakad kasi ang dagat." Natawa ang dalawang kasama nito, ngunit nanatiling seryoso ang matangkad na lalaki. "Sino ang kausap mo rito?" "Ang hangin." "Hangin? Oo, mabait ang hangin." Lumabas si Mang Isko mula sa loob ng kubo. "Ako ang kasama niya." "Bakit?" "Naawa ko. Wala siyang makain." Tahimik na pinagmasdan ng lalaki ang matanda. Parang sinusukat kung nagsasabi ito ng totoo. Makalipas ang ilang sandali ay ngumiti ito. "Mag-ingat kayo sa kagubatan. Hindi ako kinakagat ng isda. Sana nga." Pagkatapos ay tumalikod ang tatlo at naglakad papalayo. Ngunit bago sila tuluyang mawala sa dilim ay napansin ni Roldan ang isang bagay. Habang nakatalikod ang mga ito, saglit na humaba ang kanilang mga anino. Hindi yon anino ng tao. Parang may mga pakpak na nakadikit sa kanilang likuran. Nang mawala ang mga ito, sa paningin ay agad na nagsara ng pinto si Roldan. "Naniwala kaya sila?" "Hindi." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Pinabantayan nila ako." Napupo ang matanda. "Delikado na. Delikado kung wala tayong gagawin." Tahimik silang nag-usap hanggang madaling araw. Ikwinento ni Mang Isko ang marami pang lihim tungkol sa baryo. Ayon sa kanya, maraming pamilya ang tila normal sa umaga, ngunit nagiging ibang nilalang kapag sumasapit ang gabi. May mga bahay na hindi dapat nilalapitan. May mga lugar sa kagubatan na ipinagbabawal puntahan. Ang higit sa lahat, may isang lumang bahay na bato sa gitna ng baryo na siyang pinagtitipunan ng mga pinuno ng mga aswang. Doon nakatira si Don Severino. Napatingin si Roldan. Ang pinuno, siya ang kinakakatakutan ng lahat. Tao ba siya noon? Hindi ko alam. Gaano na siya katagal dito? Bago pa ako ipinanganak. Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Iyan ang sabi ng matatanda noon. Napaisip si Roldan. Kung totoo ang sinabi ng matanda, maaaring mahigit isang siglo nang napubuhay ang pinuno ng mga aswang at nangangahulugan iyon ng isang bagay. Kung totoo ang sinasabi ng matanda, maaaring mahigit isang siglo nang napubuhay ang pinuno ng mga aswang at nangangahulugan iyon ng isang bagay. Napakalakas nito. Kinabukasan ay bumalik si Roldan sa baryo. Tulad ng dati ay pinagpapatuloy niya ang kanyang pagpapanggap. Naglakad siya sa gitna ng kalsada habang may hawak na baon ng nyug. "Huwag kang umiyak, makakauwi rin ang mga bituin." Napapailing ang mga tao habang dumaraan siya. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Mas marami na ang nakatingin sa kanya. Mas marami na ang nagmamasid. At tila may mga pulong-pulungan siyang naririnig habang siya ay naglalakad. Sa hapon ay muling dumaan siya sa tindahan ni Clara. Tahimik ang babae habang nag-aayos ng paninda. "Kumain ka na ba?" "Ang gutom ko ay natutulog." Bahagyang ngumiti si Clara. Ngunit maya-maya ay naging seryoso ito. "Umalis ka na rito." Napatingin si Roldan. "Bakit? Hindi ligtas ang baryong ito. Takot ka ba?" Tumingin muna si Clara sa paligid. "Hindi ko pwedeng sabihin." "Bakit?" "May nakikinig." Napansin ni Roldan ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Maliwanag na may alam ang babae, ngunit natatakot itong magsalita. Bago pa siya makapagtanong, muli ay may dumating na isang matandang babae. Agad na tumahimik si Clara.
Napansin ni Roldan ang malamig na tingin ng matanda. Parang mata ng ahas, parang mata ng mandaragit. At habang dumadaan ito ay bahagyang sumingot sa hangin. Napakuyom si Roldan ng kamao. Hindi ordinaryong tao ang matandang iyon. Aswang, sigurado siya. Nang sumapit ang gabi ay nagpasya si Roldan na muling bumalik sa malaking balete. Kailangan niyang malaman ang lihim sa ilalim nito. Tahimik siyang gumapang sa pagitan ng mga puno. Maingat, mabagal, hanggang sa marating niya ang lugar. Ngunit pagdating niya ay agad siyang natigilan. May mga bantay. Anim na lalaki ang nakapaligid sa balete. Lahat ay armado ng matutulis na itak. At kahit nasaan yung tao, nararamdaman niya ang masangsang na enerhiya ng mga aswang. Nagtago siya sa likod ng makapal na puno. Hindi siya maaaring lumapit, ngunit habang nagmamasid ay may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng mga ugat ng balete ay may munting liwanag, parang apoy, parang may sulo sa ilalim ng lupa. Napakunotno siya. Totoo nga ang sinasabi ni Mang Isko. May lagusan doon, may kuweba sa ilalim ng balete, at tila may mahalagang bagay na itinatago roon. Biglang may narinig siyang tinig. Malapit na ang gabi ng pag-aalay. Oo, magiging masaya si Apo Dilim at lalong lalakas si Don Severino. Nanlamig ang pakiramdam ni Roldan. Patuloy siyang nakinig. Nakahanda na ba ang iaalay? Oo. Sino? Tahimik na natawa ang isa. Isang dalagitang nahuli sa kabilang bayan. Napakuyom si Roldan ng kamao. Kailan siya dadalhin? Bukas ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Roldan. May isang inosenteng babae na nasa panganib at wala siyang maraming oras. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng plano ay may nabasag na tuyong sanga sa kanyang paanan. Napapikit siya. Maliit ang tunog lamang iyon, ngunit sapat na. Agad na napalingon ang 6 na bantay. Sino yon? May tao. Biglang tumayo ang lahat. Napamura sa isip si Roldan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Sumaraga, natuklasan niya ang kanyang pinagtataguan. At mabilis na nagsimulang tumakbo ang 6 na aswang patungo sa kanyang direksyon. Mabilis na tumakbo ang 6 na aswang patungo sa direksyon ni Roldan. Sa loob ng ilang sandali ay nag-iba ang kanilang mga anyo. Umaba ang kanilang mga kuko. Lumaki ang kanilang mga pangil. Namula ang kanilang mga mata na tila nagliliyab sa galit. Nanatiling kalmado si Roldan. Hindi pa niya naisibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit alam niyang wala na siyang pagpipilian. Kapag nahuli siya ng mga ito, matatapos agad ang kanyang misyon. Narito siya! Huwag siyang pakawalan! Agad na tumalon ng isang aswang. Ngunit bago pa ito makalapit ay mabilis na gumulong si Roldan sa damuhan. Lumampas ang halimaw at bumagsak sa lupa. Mabilis na tumayo si Roldan at tumakbo palayo. Habulin siya! Parang mga gutom na lobo ang 6 na aswang na humahabol sa kanya. Ngunit hindi ordinaryong tao si Roldan. Kahit hindi niya ginagamit ang kanyang mga agimat, ay sanay ang kanyang katawan sa pakikipaglaban. Lumundag siya sa isang malaking ugat. Pagkatapos ay tumalon sa kabilang bahagi ng masupal na kagubatan. Ngunit napansin niyang mabilis ang mga aswang. Unti-unti silang nakakalapit. Nahuli ka na! Mabilis na sumugod ang isa. Sa pagkakataong iyon ay napilitan ng kumilos si Roldan. Mabilis niyang inilabas ang isang maliit na agimat na nakatago sa kanyang baywang. Tahimik niyang kinuyom iyon. Biglang uminit ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagdaloy ng lakas. Paglapit ng aswang ay mabilis siyang umiwas. Kasunod nito ay isang malakas na suntok sa dibdib ng halimaw. Tumilapon ito sa puno. Bumagsak ito ng malakas sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng iba. Hindi siya ordinaryong tao. Tama ang hinala ni Don Severino. Napakuyom si Roldan ng kamao. Wala nang saysay ang pagtatago. Alam na nilang may kakaiba sa kanya. Patayin siya! Sabay-sabay na sumugod ang 5 aswang.
Mabilis na inilabas ni Roldan ang kanyang gulok mula sa likod ng kanyang maruming sako. Isa itong lumang gulok na maraming taon nang kasama sa kanyang mga laban. May mga sinaunang ukit ito na hindi nakikita ng karaniwang tao. Paglapit ng unang aswang ay agad niyang iniwas ang katawan. Pagkatapos ay pinatalim ng agimat ang kanyang lakas. Isang mabilis na taga, naputol ang braso ng halimaw. Umalingongaw ang sigaw nito sa kagubatan. "Antingero! Isa siyang antingero!" Muling sumugod ang dalawa. Ngunit mas mabilis si Roldan. Bilis niyang sinipa ang isa sa mukha. Kasabay nito ay hinimpas niya ang gulok ang pangalawa. Bumagsak ang dalawang halimaw sa lupa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Tatlo pa ang nakatayo. Biglang nagbago ang kanilang anyo. Lalong humaba ang mga pangil. Lalong lumaki ang kanilang mga katawan. Parang mga mababangis na hayop. Napangiti si Roldan. "Halika! Papatayin ka namin!" Sabay-sabay silang sumugod. Sa pagkakataong iyon, mabilis na binunot ni Roldan ng isang maliit na peraso ng kahoy mula sa kanyang bulsa. Ito ay kahoy na pinagbabasbasan ng isang ermintanyo. Agad niya itong ibinato. Tumama ito sa noo ng isang aswang. Biglang nagliyab ang katawan nito. Napatras ang iba. "Hindi maaari! Sagradong kahoy!" Sinamantala ni Roldan ang pagkakataon. Mabilis siyang sumugod. Dalawang malalakas na taga. Dalawang halimaw ang bumaksak. Ang natitirang aswang ay agad na tumakbo palayo. "Sabihan si Don Severino! Dumating na ang kalaban!" Naisa na itong habulin si Roldan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. May mas mahalaga siyang misyon. Naisa na itong habulin ni Roldan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. May mas mahalaga siyang misyon. Kailangan niyang iligtas ang dalagitang iaalay kinabukasan. Kailangan niyang malaman ang lihim ng kuweba. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung sino talaga si Don Severino. Tahimik siyang bumalik sa kanyang pinagtataguan. Ngunit habang naglalakad ay napansin niyang may nakamasid. Mula sa itaas ng puno, agad siyang napatingin. Ngunit wala siyang nakita. Gayunman, naramdaman niya ang mabigat na presensya. Parang may isang nilalang na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga aswang na kanyang nakalaban. Nang marating niya ang kubo ni Mang Isko, ay agad siyang pinapasok ng matanda. "Ano ang nangyari?" "Nataklasan na nila ako." Namutlang matanda. "Diyos ko, patay na ang ilan sa kanila. Ibig sabihin na hindi ka na nila titigilan. Alam ko." Tahimik silang nag-usap hanggang malalim na ang gabi. Ikwinento ni Roldan ang lahat ng kanyang narinig, lalo na ang tungkol sa dalagitang iaalay. "Kung ganoon, ay nasa lumang bahay pa to siya. Sigurado ka, doon nila kinukulong ang mga bihag." "Saan iyon?" "Sa likod ng bahay ni Don Severino." Paisip si Roldan. Mapanganib ang plano, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung maghihintay siya hanggang sa gabi ng pag-aalay, baka huli na ang lahat. Kailangan niyang kumilos bago sumapit ang susunod na gabi. Habang nag-uusap sila ay may kumatok sa pintuan. Bigla silang natahimik. "Sino yan?" Walang sumagot. Muling kumatok. Mas mabagal, mas mabigat. Napatingin si Roldan sa pintuan. Naramdaman niya ang kakaibang lamig na dumaloy mula sa labas. Hindi yun ordinaryong bisita. Dahan-dahan siyang lumapit. Paglapit niya ay sumilip siya sa isang siwang ng dingding. Agad siyang natigilan. May isang matandang lalaki na nakatayo sa labas. Nakasuot ito ng puting damit. Maputlang ang balat at ang mga mata nito ay kulay dugo. Ngunit ang higit na nagpapatigil sa kanyang paghinga ay ang bagay na kanyang nakita. Walang anino ang matanda. Kahit maliwanag ang buwan, nanlaki ang mga mata ni Roldan. Hindi niya kailanman nakita ang ganoong hilalang. At nang magsalita ang matanda ay tila lumamig ang buong paligid. "Alam kong naririyan ka, Roldan." Napakuyong si Roldan ng kamao. Hindi pa niya kailanman sinabi ang kanyang pangalan sa sino man sa baryo. Ngunit kilala siya ng nilalang. At iisa lamang ang pumasok sa kanyang isip. Ang nasa labas ng kubo ay walang iba kundi si Don Severino, ang pinuno ng mga aswang sa Sumaraga. Tiling tahimik si Roldan habang nakatingin sa siwang ng dingding.
Sa labas ng kubo ay nakatayo ang matandang lalaki na walang anino. Tahimik lamang ito, hindi kumikilos, ngunit ang presensya nito ay sapat upang magdulot ng matinding takot sa sinumang tao. Nanginginig si Mang Isko sa isang sulok. Siya ba iyon? Hindi agad sumagot si Roldan. Patuloy lamang siyang nakatitig sa matanda. Hindi mo ba ako papapasukin? Napakuyom si Roldan ng kamao. Ano ang kailangan mo? Ngumiti ang matanda. Gusto kitang makita. Nakita mo na ako. Hindi. Ang nakita... Hindi. Ang nakikita ng mga tao ay isang baliw. Huminti ito sandali. Ngunit ang nakikita ko ay isang mangangaso. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kubo. Marami na akong nakikilalang katulad mo. Talaga? Oo. Nasaan na sila ngayon? Bahagyang lumawak ang ngiti ng matanda. Patay na. Nanatiling kalmado si Roldan. Ngunit sa loob-loob niya ay lalo siyang naging maingat. Hindi siya maaaring magpadala sa galit. Umalis ka na sa Sumaraga. At kung hindi, magsisisi ka. Banta ba yan? Babala. Muling bumalot ang katahimikan. Pagkatapos ay tumalikod ang matanda. Hanggang may panahon ka pa. Dahan-dahan itong naglakad papalayo at makalipas ang ilang sandali ay nawala ito sa dilim. Nakahinga ng malalim si Mang Isko. Hindi ako makapaniwala. Ano? Buhay pa tayo? Ngunit hindi ngumiti si Roldan. Sa halip ay lumalim ang kanyang iniisip. Hindi siya sinugod ni Don Severino. Hindi siya pinatay at may isang dahilan lamang para rito. Hindi pa nito nakikita ang buong lakas niya. At marahil ay may bagay pa itong mas mahalaga kaysa sa kanya. Kinabukasan ay nagising si Roldan bago sumikat ang araw. Habang natutulog si Mang Isko ay tahimik siyang lumabas ng kubo. May isang misyon siyang kailangang gawin. Hanapin ang dalagkitang bihag. Nagkunwari pa rin siyang baliw habang papasok sa baryo. Ngunit ngayon ay alam niyang wala nang saysay ang kanyang pagpapanggap sa mga aswang. Alam na nila kung sino siya. Gayunman, kailangan pa rin niyang lukuhin ang mga ordinaryong tao. Dating siya malapit sa malaking bahay bato ni Don Severino. Ito ang pinakamalaki sa buong baryo. Napapalibutan ito ng matataas na bakod at matatandang puno. Mula sa malayo ay tila normal lamang itong lumang bahay. Ngunit nararamdaman ni Roldan ang mabigat na enerhiya mula rito. Parang may kasamaan na naninirahan sa loob. Naglakad siya sa paligid. Nagkunwaring namumulot ng bato. Nagkunwaring nakikipag-usap sa hangin. Habang ginagawa iyon ay sinuri niya ang bawat sulok. At doon niya nakita ang kanyang hinahanap. Sa likod ng bahay bato ay may maliliit na gusaling nyari sa bato. May dalawang lalaking nagbabantay. Pareho niyang nakilala. Mga aswang. Nakatago ka pala roon. Tahimik siyang umalis. Hindi pa oras upang sumalakay. Kailangan niya ng mas magandang pagkakataon. Pagsapit ng tanghali ay muli siyang nagtungo sa tindahan ni Clara. Pagdating niya ay nagulat siya nang makita ang babae. Namumutla ito at tila magdamag na hindi natulog. Narito ka pala. Ang araw ay hindi naliligaw. Napabuntong hininga si Clara. Tigilan mo na nga ang pagpapanggap. Napatingin si Roldan. Alam kong hindi ka baliw. Tahimik siyang nakinig. Narinig ko ang usapan nila kagabi. Sino? Ang mga tauhan ni Don Severino. Lumapit ito. Papatayin ka nila. Hindi pa nila kaya. Napatingin si Clara sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakita nito ang matatag na titig ni Roldan. Sino ka ba talaga? Saglit na nanahimik si Roldan. Isang taong naparito upang tapusin ang bangungot na ito. Napatitig si Clara sa kanya. Pagkatapos ay tila may naalala ito. Kung ganoon, may dapat kang malaman. Ano yon? Ang bihag na babae. Agad na naging seryoso si Roldan. Hindi siya ordinaryong dalagita. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ng isang albularyo sa kabilang bayan.
Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Nahuli siya ng mga aswang 3 araw nang nakalipas. Ano ang pangalan niya? Si Elisa. Napaisip si Roldan. Kung anak nga ito ng isang albularyo, maaaring may dahilan kung bakit siya ang napiling ialay. Narinig ko, may espesyal na kailangan si Apo Dilim. Ano iyon? Dugo ng angkan ng mga manggagamot. Naging mabigat ang mukha ni Roldan. Mas seryoso pa lang sitwasyon kaysa sa kanyang inaakala. Hindi simpleng pag-aalay ang magaganap. May ritual na binabalak ang mga aswang. At kung magtagumpay iyon, maaaring mas lumakas pa si Don Severino. Pagsapit ng gabi ay naganda si Roldan. Isinuot niya ang kanyang mga agimat. Prado niyang matalas ang kanyang gulok. At tahimik siyang nagtungo sa likod ng bahay bato. Kailangang mailigtas na si Elisa ngayong gabi. Kung hindi, baka wala nang umabot sa susunod na araw. Mabilis siyang gumapang sa likod ng mga palumpong. Nasa harapan pa rin ang 2 bantay. Ngunit sa pagkakataong ito ay may isa pa, 3 aswang. Tahimik na nagmasid si Roldan at nang masigurong walang ibang nakakakita ay mabilis siyang kumilos. Lumapit siya mula sa likuran. Isang mabilis na galaw. Tinamaan ng kanyang kamaw ang unang bantay. Bumagsak ito nang hindi man lamang nakasigaw. Kasunod nito ay ang pangalawa. Pagkatapos ay ang pangatlo. Sa loob lamang ng ilang sandali ay nakahandusay ang 3 bantay. Mabilis siyang lumapit sa bakal na pinto ng kulungan. At doon niya nakita ang isang dalagitang nakatali sa loob. Mahaba ang buhok nito, maputla ang muka, ngunit buhay pa. Agad siyang lumapit. Elisa, napatingin ng dalagita. Sino ka? Kaibigan, paano mo nalaman ang pangalan ko? Mahabang kwento. Mabilis niyang sinara ang kandado. Ngunit bago pa bumukas ng tuluyan ang pinto ay may narinig silang napakalakas na sigaw mula sa gitna ng baryo. Kasunod nito ay sunod-sunod na mga yabag. Maraming yabag. Napakarami. Namutla si Elisa. Nalaman na nila. Napatingin si Roldan sa paligid. Mula sa bawat direksyon ay may mga matang pulang unti-unting lumilitaw sa dilim. Dosi-dosi ng aswang. At sa gitna ng mga ito ay nakatayo si Don Severino. Nakangiti. Parang matagal na nitong inaasahan ang mangyayari. Alam kong darating ka rito. Napakuyom si Roldan ng kamao. At ngayon, wala ka nang matatakbuhan. Sa likuran nila ay nagsimulang umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng malaking balete. At sa unang pagkakataon ay narinig ni Roldan ang isang malalim at nakakapangilabot na ungol mula sa ilalim ng lupa. Parang may isang sinaunang nilalang na unti-unting nagigising. Nakatayo si Roldan sa harap ng kulungan habang nasa kanyang likuran si Elisa. Sa kanilang paligid ay unti-unting nagsisilitawan ng dosi-dosi ng aswang. Mula sa mga bubong, mula sa likod ng mga bahay, mula sa kadiliman ng mga puno, lahat sila ay nangatingin kay Roldan. Para mga gutom na hayop na naghihintay lamang ng utos ng kanilang pinuno. Sa gitna ng mga ito ay nakatayo si Don Severino. Kalmado, hindi man lamang kinakabahan. Parang sigurado na siyang hindi makakatakas ang kanyang mga biktima. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Ako rin. Napangiti ang matanda. Matapang ka. Hindi ako naparito para matakot. Naparito ka para mamatay. Tahimik na inilabas ni Roldan ang kanyang gulok. Kasabay nito ay mahigpit niyang hinawakan ang isa sa kanyang mga agimat. Nagniningning ang maliit ng anting-anting sa ilalim ng kanyang damit. Pansin iyon ni Don Severino. Kaya pala. Ano? Kaya mong lumaban? Mabagal na naglakad pasulong ng matanda. Ngunit hindi mo pa rin alam kung sino ang iyong hinaharap. Isa kang aswang. Tumawang matanda. Ngunit malamig ang tawang iyon. Aswang? Umiling ito. Napakaliit ng salitang iyan para sa akin. Napakunot no si Roldan. Mahigit 100 taon na akong nabubuhay. Natahimik ang paligid. Nakita ko ang paglipas ng mga henerasyon.
Nakita ko ang pagdating at pag-alis ng mga tao. At habang sila ay tumatanda at namamatay, ako ay nananatili. Naramdaman ni Roldan ang kakaibang lakas mula sa matanda. Mas mabigat ito kaysa sa anumang aswang na kanyang nakalaban noon. Roldan? Hindi inalis ni Roldan ang kanyang tingin sa matanda. Huwag kang lalayo sa akin. Marami sila. Alam ko. Biglang itinaas ni Don Severino ang kanyang kamay. Hulihin sila! Kasabay niyon ay sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Parang rumaragas ang alon ng kadiliman. Ngunit hindi umatras si Roldan. Sa halip ay sumugod din siya. Ang unang aswang na lumapit ay agad niyang tinamaan ng gulok. Bumagsak ito sa lupa. Kasunod ay isa pa at isa pa. Mabilis ang kanyang mga galaw. Parang hangin, parang kidlat. Ngunit napakarami ng kalaban. Habang may bumabagsak ay may pumapalit agad. Patayin siya! Huwag siyang makatakas! Para kay Don Severino! Patuloy ang labanan. Patuloy ang pagbuhos ng mga halimaw. Sa isang iglap ay napalibutan na si Roldan. Ngunit biglang may nangyaring hindi niya inaasahan. Mula sa likuran niya ay may liwanag na sumiklab. Napalingon siya at nakita niya si Elisa. May hawak itong maliit na agimat na nakasabit sa kanyang liig. Naglalabas iyon ng matingkad na gintong liwanag. Napatigil ang ilang aswang. Ang agimat! Dugo nga siya ng mga manggagamot! Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Hindi pala ordinaryong dalagita si Elisa. Hindi ko ito masyadong kayang gamitin. Sapat na yan. Lumawak ang liwanag. Napatras ang ilang aswang. Ngunit biglang yumanig ang lupa. Isang malakas na ugong ang umaalingaw sa buong baryo. Natahimik ang lahat. Maging si Don Severino ay napatingin sa direksyon ng kagubatan. Mula sa kinaroroonan ng malaking balete ay unti-unting lumitaw ang makapal na usok. Kasabay nito ay isang nakakapanglabot na sigaw. Parang hindi tao, parang hindi hayop, parang isang bagay na matagal nang natutulog sa kailaliman ng lupa. Nanginig si Elisa. Ano yon? Ngumiti si Don Severino. Siya! Ang apo ng dilim. Nagising na siya. Muling yumanig ang lupa. Sunod-sunod na bitak ang lumitaw sa paligid. May mga bahay na nagsimulang gumuho. May mga taong nagsisigawan sa takot. At mula sa kagubatan ay nagsimulang umihip ang napakalamig na hangin. Napatingin si Roldan sa direksyon ng balete. May mali. May nangyayaring hindi kasama sa plano ng mga aswang. Biglang tumakbo ang isang aswang papunta kay Don Severino. Panginoon! Ano? Nasira ang isa sa mga selyo. Laki ang mga mata ng matanda. Bumubukas ang kuweba. Biglang nag-iba ang mukha ni Don Severino. Sa unang pagkakataon ay nakitaan nito na Roldan ng pag-aalala. Hindi maaari. Hindi na namin mapipigilan. Muling umalingaw ang napakalakas na sigaw. Kasunod dito ay isang pagsabog ng maitim na usok mula sa direksyon ng balete. Parang mahiganting nilalang na pilit umaahon mula sa ilalim ng lupa. Natahimik ang buong baryo. Lahat ay napatingin sa kagubatan at doon nila nakita. Sa ibabaw ng mga puno ay unti-unting lumitaw ang dalawang dambuhalang matang kulay pula. Napakalaki, napakatingkad at puno ng puot. Palunok si Roldan. Kahit sa kanyang mahabang buhay bilang antingero ay hindi pa siya nakakita ng ganoong nilalang. Hindi pa dapat ngayon. Biglang napatingin si Roldan sa matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Don Severino. Ngunit doon napagtanto ni Roldan ang isang nakakagimbal na katotohanan. Hindi pala kontrolado ni Don Severino ang apo ng dilim. Sa halip, isa lamang siyang tagapanglingkod nito. At ngayon ay tila may isang bagay na nagkamali sa ritual. May isang bagay na nagpalaya sa sinaunang nilalang. Habang nagkakagulo, ang mga aswang ay biglang narinig ni Roldan ang isang mahinang bulong. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit malinaw niya itong narinig. Hanapin mo ang puso ng kuweba. Napalingon siya. Walang tao,
walang anino. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Doon nakatago ang kanyang kahinaan. At kasabay nito ay may isang mahiwagang liwanag na sumiklab mula sa loob ng kagubatan. Mula sa direksyon ng malaking balete, parang may tumatawag sa kanya. Parang may naghihintay. At alam ni Roldan na ang susunod niyang hakbang ang magpapasya sa kapalaran ng buong Sumaraga. Nagkakagulo ang buong baryo. Ang mga tao ay nagsisigawan habang ang iba ay nagtatakbuhan papalayo sa kagubatan. Ang mga bahay ay yumanig dahil sa sunod-sunod na pagyanig ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling nakatayo si Roldan. Nakatitig siya sa direksyon ng malaking balete. Mula roon ay patuloy na bumubuga ng maitim na usok ang kagubatan. At sa ibabaw ng mga puno ay nananatiling nakamasid ang dambuhalang pulang mga mata. Parang dalawang naglalagablab na buwan sa gitna ng dilim. Roldan, napalingon siya. Ano ang gagawin natin? Pupunta tayo sa kuweba. Nanlaki ang mga mata ng dalagita. Doon, naroon ang sagot. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Elisa. Pagkatapos ay tumakbo sila patungo sa kagubatan. Napansin iyon ni Don Severino. Arangin sila! Agad na sumunod ang mga aswang. Ngunit hindi na katulad kanina ang kanilang pagkilos. May takot sa kanilang mga mukha. Parang sila man ay nangangamba sa bagay na nagigising sa ilalim ng lupa. Bilisan nyo! Huwag silang makarating sa kuweba! Patuloy na paghabol. Ngunit mabilis si Roldan. Lumundag siya sa mga ugat at bato habang hinihila si Elisa. Sa likuran nila ay patuloy ang mga sigaw ng mga aswang. Maya-maya ay narating nila ang malaking balete. Ngunit natigilan sila sa kanilang nakita. Ang napakalaking puno ay nahati sa gitna. Parang sinabugan mula sa ilalim. At sa pagitan ng pagkawatak-watak ng mga ugat ay bumungad ang isang napakalaking lagusan. Mula rito ay lumabas ang maitim na usok, kasabay ng malamig na hangin na tila galing sa kailaliman ng impyerno. Napakalaki. Manatili kang malapit sa akin. Agad silang pumasok. Pagpasok pa lamang nila ay naramdaman na nila ang kakaibang bigat sa paligid. Ang mga dingding ng kuweba ay may mga sinaunang ukit, mga simbolong hindi pamilyar kahit kay Roldan. May mga larawang nagpapakita ng mga nilalang na may pakpak, may mga taong nakaluhod, may mga ritual, at sa pinakagitna ng mga ukit ay isang dambuhalang nilalang na may mapupulang mata. Siya ba ang apo ng dilim? Malamang. Patuloy silang naglakad, palalim ng palalim, at habang lumalalim sila ay lalong lumalamig ang paligid. Parang walang buhay sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang minuto, ay narating nila ang isang napakalawak na bulwagan sa ilalim ng lupa. At doon sila natigilan. Sa gitna ng bulwagan ay may isang dambuhalang batong kulay itim. Kasing laki ito ng isang bahay. At sa loob nito ay may kumikislap na pulang liwanag. Parang isang napakalaking puso. Dahan-dahang tumitibok ito. Kasabay ng bawat tibok ay nanginginig ang buong kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Ano yan? Ang puso ng kuweba. Biglang bumalik sa isip niyang may wagang tinig na kanyang narinig. Hanapin mo ang puso ng kuweba. Napakuyom siya ng kamao. Ito ang tinutukoy. Lumapit siya sa dambuhalang bato. Ngunit bago pa siya makalapit ay may narinig silang yabak. Maraming yabak. Napalingon sila at nakita nila ang mga aswang. Sunod-sunod silang pumasok sa bulwagan. Sa unahan nila ay si Don Severino. Tahimik, ngunit galit na galit ang mga mata. Huli na ang lahat. Hindi pa. Hindi mo naunawa ng iyong ginagawa. Ikaw ang hindi nakakaunawa. Napatingin si Don Severino sa malaking batong tumitibok. Kapag nasira yan, mawawasak ang lahat. Kasama ang apo ng dilim. Tahimik ang matanda. At iyon ang naging sagot. Napangiti si Roldan. Kaya pala ayaw mong masira ito. Biglang sumigaw si Don Severino. Hulihin siya! Muling sumugod ang mga aswang. Ngunit bago sila makalapit ay tinaas ni Elisa ang kanyang agimat. Muling sumabog ang gintong liwanag
Hindi! Nasusunog ako! Marami ang napatras. Ngunit hindi lahat. Patuloy pa rin sumusugod ang iba. Mabilis na humarang si Roldan. 1, 2, 3. Sunod-sunod na bumagsak ang mga halimaw sa ilalim ng kanyang gulok. Ngunit habang lumalaban siya ay napansin niya lalo pang bumibilis ang tibok ng dambuhalang puso. Parang may paparating. Parang may pilit na lumalabas mula sa kailaliman. Biglang yumanig ng napakalakas ang buong kuweba. May mga batong nahulog mula sa kisame. Napasigaw ang ilang aswang at mula sa likod ng malaking puso ay unti-unting bumukas ang isang napakalaking bitak. Parang sugat sa mismong lupa. Mula roon ay lumabas ang makapal na maitim na usok. Kasabay dito ay isang napakalakas na sigaw. Takip si Elisa sa kanyang mga tainga. Roldan! Napalingon siya at nakita niyang isang bagay na hindi niya malilimutan. Mula sa bitak ay may isang dambuhalang kamay na unti-unting umaahon. Itim, may mahahabang kuko at kasing laki ng isang bahay. Napalunok maging si Don Severino. Panginoon! Lumalabas na siya! Naramdaman na Roldan ang matinding panganib. Hindi pa ganap na nakakalabas ang nilalang, ngunit sapat na ang presensya nito upang manghina ang kanyang katawan. Biglang may liwanag na sumiklab mula sa agimat ni Elisa. At sa liwanag na iyon, may lumitaw na simbolo sa ibabaw ng nambuhalang puso. Isang sinaunang marka. Hindi niya ito nakita noon, ngunit parang may bumubulong sa kanyang isip at agad niyang naunawaan ang kahulugan nito. Hindi maaaring sirain ang puso. Ano? Ano? Hindi ito kahinaan. Tama. Napatingin si Roldan sa matanda. Iyan ang silyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Silyo? Iyan ang nagkukulong sa apo ng dilim. Biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Ibig sabihin, kung masisira ang puso, tuluyang makakalaya ang nilalang. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang kalahati ng muka ng apo ng dilim mula sa napakalaking bitak. Dalawang naglalagablab na mata, ngiping parang mga sibat at isang ngiting puno ng kamatayan. Tahimik ang buong kuweba sapagkat ngayon ay alam nilang lahat ng katotohanan. Hindi ang mga tao ang pinakamalaking kalaban. Hindi ang mga aswang, kundi ang sinaunang nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim ng sumaraka at unti-unti na itong nakakawala. Nayanig ang buong kuweba ng tuluyang lumitaw ang kalahati ng mukha ng apo ng dilim mula sa napakalaking bitak sa ilalim ng lupa. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy mula sa kailaliman ng mundo. Ang bawat paghinga nito ay naglalabas ng makapal na maitim na usok. Maging ang mga aswang ay napaatras, maging sila ay natatakot. Hindi pa siya dapat magising. Hindi pa kumpleto ang ritual. Panginoong Severino! Nakatitig lamang si Don Severino sa dambuhalong nilalang. Sa unang pagkakataon mula nang makita siya ni Roldan, tila nabawasan ang yabang sa kanyang muka. Ano ba talagang nangyayari rito? Tahimik si Don Severino. Muling yumanig ang kuweba. May malalaking patong bumagsak mula sa kisame. Unti-unting lumalaki ang bitak sa likuran ng dambuhalang puso. At kasabay nito ay lalo pang lumalabas ang katawan ng apo ng dilim. Sumagot ka! Napabuntong hiningang matanda. Parang matagal ng lihim na ayaw nitong ilantad. Ang lahat ng alam mo tungkol sa akin ay kalahati lamang ng katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin? Totoong ako ang pinuno ng mga aswang. Totoong marami akong kasalanan. Ngunit hindi ako ang tunay na pinagmulan ng kasamaan sa lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Sinungaling! Kung gusto ninyo ng katotohanan, makinig kayo. Tahimik ang buong kuweba. Maging ang mga aswang ay nakikinig. Parang matagal na rin nilang hindi naririnig ang kwentong ito. Mahigit 200 taon na ang nakalipas. Isa akong mandirigma. Hindi ako isinilang na aswang. Ano? Isa akong tagapangalaga.
Noon pa man ay nakakulong na ang apo ng dilim sa ilalim ng sumaraga. Isa siyang sinaunang nilalang na sumira sa maraming pamayanan. Hindi siya tao, hindi rin siya demonyo. Isa siyang halimaw na nabubuhay bago pa man dumating ang mga Kastila sa mga pulo. Muling umalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na ungol ng nilalang. Maraming albularyo, ermitanyo, at antingero ang nagsama-sama upang ikulong siya rito. At ako ang isa sa mga bantay. Natahimik si Roldan. Hindi niya inaasahan ang kanyang naririnig. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ay umihina ang selyo. Kailangan ng dugo. Kailangan ng buhay. Kailangan ng mga tagapagbantay. Kaya naging aswang ka? Napayuko si Don Severino. Oo. Tinanggap ko ang sumpa upang mabuhay ng matagal. Upang bantayan ang kulungan. Upang hindi na makalaya ang nilalang. Napakuyom si Roldan ng kamao. Ngunit maraming inosenteng tawang namatay. Alam ko, maraming pamilyang nasira. Alam ko, at pinabayaan mo lamang. Mabigat ang mukha ng matanda. Sa bawat taong namamatay, nananatiling nakakulong ang mas malaking kasamaan. Natahimik ang buong kuweba. Mahirap tanggapin ang kanyang sinasabi. Ngunit nararamdaman ni Roldan na nagsasabi ito ng totoo. Biglang umugong ang buong paligid. Mas malakas kaysa dati. May bagong bitak na lumitaw sa likod ng puso. Huli na. Ano? May sumira sa mga panlabas na silyo. Sino? Biglang napatingin ang matanda sa mga aswang. At sa kanyang pagkagulat ay nakita niyang may ilang aswang na unti-unting umatras. Parang may itinatago. Kayo, nanlaki ang mga mata ng ilan. Panginoon, mga hangal, akala niyo magiging makapangyarihan kayo kapag nakalaya siya. Natahimik ang mga ito at doon na unawaan ni Roldan ang lahat. Hindi lahat ng aswang ay tapat kay Don Severino. May ilan sa kanila na gustong palayain ang Apo Dilim upang makakuha ng higit na kapangyarihan. At sila ang sumira sa mga silyo. Biglang natawang dambuhalang nilalang. Napakalalim ng tinig nito, parang galing sa kailaliman ng daigdig. Mga hangal na nilalang. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nagsalita ang halimaw. 2 siglo akong naghintay. At ngayon, malapit na akong makalaya. Kasabay nito ay lumabas ang isa pa nitong dambuhalang kamay mula sa bitak. Nagsimulang gumuho ang malaking bahagi ng kuweba. Roldan, napatingin siya sa puso. Patuloy itong tumitibok. Ngunit napansin niya ang isang bagay. May mga sinaunang simbolong umiilaw sa paligid nito. Parehong simbolo ng nasa kanyang mga agimat. Napukunot noo siya. Hindi to basta silyo. Ano? Isa itong kandado. Tama. At may susi. Biglang napatingin si Elisa sa kanyang agimat at sa mismong sandaling iyon ay lalo pang luminaw ang mga simbolo. Parang tumutungo ng mga ito sa kanyang dugo. Ngayon ko lamang naunawaan. Ano? Kaya kanila dinukot. Napatingin ang lahat kay Elisa. Hindi para ialay, kundi para gamitin. Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Ang iyong angkan, ang isa sa mga huling angkan ng mga tagapagbantay. Ako? Nasa dugo mo ang kapangyarihan magsara ng kulungan. Muling yumanig ang kuweba. Lalo pang lumabas ang katawan ng Apo ng Dilim. Ngayon ay kita na ng kalahati ng dibdib nito. Wala nang makakapigil sa akin. Mabilis na napatingin si Roldan kay Elisa. Kaya mo ba? Hindi ko alam. Kailangan nating subukan. Ngunit bago sila makagalaw ay may isang aswang na biglang tumalon mula sa kanilang likuran. Isa sa mga taksil. Diretso ito sumugod sa puso ng kuweba. Makakalaya ang aming Panginoon. Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Kapag nasira ang puso,
tuluyan na mawawasak ang kulungan at wala nang makakapigil sa apo ng dilim. Mabilis na sumugod si Roldan. Ngunit huli na ba ang lahat? Ang matalim na kuko ng taksil na aswang ay ilang dangkal na lamang mula sa tumitibok na puso ng kuweba. Ilang dangkal na lamang ang layo ng kuko ng taksil na aswang sa puso ng kuweba. Ang dambuhalang batong nagsisilbing huling silyo ay patuloy na tumitibok sa gitna ng bulwagan. Kasabay ng bawat tibok ay lalong lumalaki ang mga pitak sa paligid at sa likuran nito ay patuloy na umaahon ng apo ng dilim. Mabilis na kumilos si Roldan. Buong lakas siyang tumalon, ngunit alam niyang kulang ang distansya. Hindi niya maaabutan ng aswang. Sa mismong sandaling iyon ay may sumugod mula sa kabilang direksyon, si Don Severino. Parang kidlat ang bilis nito. Bumangga ito sa taksil na aswang bago pa man tumama ang mga kuko nito sa puso. Umaalingaw-ngaw ang malakas na dugundong sa buong kuweba. Tumilapon ang aswang sa malayong bahagi ng bulwagan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Roldan ay natagilan. Hindi niya inaasahang ililigtas ni Don Severino ang silyo. "Traidor! Kayo ang mga traidor!" Mabilis na tumayo ang taksil. Sunod nito ay lumitaw ang iba pang mga aswang na sumusuporta sa pagpapalaya sa apo ng dilim. Mahigit 20 sila. Lahat ay nakatingin sa puso. Lahat ay handang mamatay para sirain ito. Huwag silang palapitin! Biglang nagsimulang maglabanan ng mga aswang. Sa unang pagkakataon ay nahati ang kanilang hanay. Ang mga tapat kay Don Severino, may mga tapat sa apo ng dilim. Naging magulo ang buong kuweba. Habang naglalaban ang mga halimaw ay mabilis na lumapit si Roldan kay Elisa. "Ano ang kailangan mong gawin?" "Hindi ko alam. Tingnan mo ang mga simbolo." Napatingin ang dalagita sa puso. Unti-unti nagliwanag ang mga sinaunang marka. At habang nakatingin siya rito ay parang may mga larawang pumapasok sa kanyang isip. Mga mukha, mga matandang albularyo, mga tagapagbantay, mga ermentanyo. Parang ipinapakita sa kanya ang isang napakalumang alaala. Napapikit si Elisa. At maya-maya ay muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. "Alam ko na." "Ano?" "Kailangan kong buhayin ang huling silyo." "Paano?" "Sa pamamagitan ng aking dugo." Nanlaki ang mga mata ni Roldan. "Hindi. Ito lamang ang paraan." Sa kabilang bahagi ng bulwagan ay patuloy na lumalabas ang apo ng dilim. Ngayon ay halos hanggang baywang na ang katawan nito. Ang bawat galaw nito ay nagdudulot ng pagyanig sa kuweba. "Wala nang saysayang inyong paglaban. Malapit na akong makalaya." Muling sumiklab ang kaguluhan. May mga batong bumagsak. May mga aswang na nadaganan. May mga bitak na lumitaw sa sahig. Sa gitna ng lahat ng iyon ay dahan-dahang lumapit si Elisa sa puso. "Bilisan ninyo! Pinoprotektahan namin siya. Hindi na magtatagal ang silyo." Biglang may 5 taksil na aswang na nakalusot sa labanan. Diretso silang sumugod kay Elisa. "Patayin siya! Huwag hayaang masara ang kulungan!" Agad humarang si Roldan. Nagliyab ang kanyang mga agimat. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Sumaraga ay ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Matingkad na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng mga aswang. "Antingero! Umatras!" Ngunit hindi na umatras si Roldan. Parang bagyong sumugod siya sa mga halimaw. 1, 2, 3. Sunod-sunod silang bumagsak. Ang kanyang gulok ay ng mistulang kidlat sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang lumalaban siya ay unti-unti ring nanghihina ang kanyang katawan. Alam niyang limitado ang lakas ng kanyang mga agimat. Samantala, si Elisa ay nakaluhod na sa harap ng puso. Tandaan niyang inilagay ang kanyang palad sa ibabaw nito. Agad na nagliwanag ang buong bulwagan. "Mga sinaunang tagapagbantay, dinggin ninyo ako." Nagningning ang mga simbolo. Isa-isa silang umilaw sa paligid ng kuweba. Parang mga bituin sa gitna ng dilim. "Hindi!" Sa unang pagkakataon ay narinig nila ang galit sa tinig ng nilalang. "Huwag mong gawin yan!" Ngunit ipinagpatuloy ni Elisa ang ritual.
Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na punyal na nakasabit sa kanyang bewang. Elisa, napalingon ang dalagita at ngumiti ito. Kung mabubuhay ako, pagkatapos nito, magkikita pa tayo. Huwag mong sabihin yan. Salamat sa pagliligtas sa akin. Pagkatapos ay marahan niyang hiniwa ang kanyang palad. Tumulo ang dugo sa ibabaw ng puso. At sa mismo sandaling iyon ay sumabog ang napakaliwanag na gintong liwanag. Umaalingaw ang isang napakalakas na ugong sa buong kuweba. Nagliyab ang mga simbolo. Nagsimlang magsara ang mga bitak. At unang pagkakataon ay nakitaan ng takot ang mukha ng apo ng dilim. Hindi pa tapos! Ngunit biglang may nangyari. Isang napakalakas na pagsabog ang nagmula sa ilalim ng puso. Nayanig ang buong kuweba. Tumilapon si Roldan, tumilapon ang mga aswang, maging si Don Severino ay bumagsak. At nang maalis ang alikabok ay napansin ni Roldan ang isang nakakatakot na bagay. May bagong bitak na lumitaw sa puso ng kuweba. Manipis lamang ngunit malinaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Napalingon si Don Severino at agad ding namutla. Nasira ang silyo. Sa likuran nila ay unti-unting lumawak ang ngiti ng apo ng dilim. Huli na! Kasabi nito ay umaalingaw ang isang napakalakas na dagundong at ang bitak sa puso ng kuweba ay nagsimulang kumalat. Parang salamin na unti-unting nababasag. Unti-unting kumalat ang bitak sa puso ng kuweba. Parang salaming nababasag. Parang isang sinaunang kandadong malapit ng tuluyang bumigay. Tahimik ang lahat, maging ang mga aswang, maging si Don Severino, maging si Roldan. Lahat ay nakatingin sa dambuhalang puso sa gitna ng bulwagan. At sa likuran nito ay nakatayo ang apo ng dilim, nakangiti, puno ng kasamaan, puno ng pananabik. Natapos na rin sa wakas. Muling yumanig ang buong kuweba. Isa pang bahagi ng puso ang nabiyak. Nanlumo si Elisa. Nabigo ako. Hindi pa. Tignan mo. Napatingin silang lahat sa puso. Totoong lumalaki ang bitak. Ngunit may napansin si Roldan. Sa bawat bahagi ng pusong nababasag ay may mga simbolong lumilitaw sa loob nito. Mga simbolong hindi pa nila nakita noon. Mga sinaunang marka. Biglang may naalala si Don Severino. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Mali tayo. Ano nga ibig mong sabihin? Hindi silyo ang puso. Napatitig si Roldan sa kanya. Isa lamang itong lalagyan. Lalagyan? Parang unti-unting bumalik ang alaala sa matanda. 2 siglo na ang nakalipas. May isang bagay na ginawa ng mga sinaunang tagapagbantay. Ano yon? Hindi nila ikinulong ang apo ng dilim. Natahimik ang buong kuweba. Hinati nila ang kanyang kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Ang katawan niya ay nasa kailaliman. Ngunit ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kanyang espiritu ay ikinulong sa puso. Parang kidlat na tumama sa isip ni Roldan ang katotohanan. Kaya pala ibang reaksyon ng nilalang. Kaya pala natatakot ito sa puso. Hindi yun kandado, hindi yung kulungan. Iyon ang bilangguan ng kanyang tunay na kapangyarihan. At ngayon, unti-unti na nitong lumalaya. Tumahimik ka! Sa unang pagkakataon ay sumigaw ang nilalang. Hindi mo dapat sinabi yon. Ngunit huli na, naunawaan na ni Roldan ang lahat. Napatingin siya sa kanyang mga agimat. Pagkatapos ay sa puso. At sa wakas ay nakita niya ang dapat gawin. Elisa! Hindi natin kailangang asyusin ang puso. Kailangan na natin itong buksan. Natahimik ang lahat, maging si Don Severino. Kapag nabuksan ito ng tama, hindi na makakalaya ang kapangyarihan. Mawawasak ito. Nanlaki ang mata ni Don Severino at maya-maya ay tumango ito. Tama. Sigurado ba kayo? Iyan ang huling lihim ng mga tagapagbantay. Hindi! Galit na umungal ang nilalang. Mabilis itong sumulong mula sa bitak. Sa unang pagkakataon ay tuluyang nang makalabas ang kalahati ng kanyang nabuhalang katawan.
Kasabay nito ay bumagsak ang malaking bahagi ng kuweba. Papatayin ko kayong lahat. Mabilis na tumayo si Roldan. Lisa, handa na ako. Kapag sinabi kong ngayon, gamitin mo ang buong lakas ng iyong dugo. Tumango ang dalagita. Samantala, tumayo rin si Don Severino. Tahimik niyang pinagmasdan ang paparating na halimaw. Pagkatapos ay tumingin siya kay Roldan. Ako ang haharang. Hindi mo kayang mag-isa. Ngumiti ang matanda. Sa unang pagkakataon ay wala nang bakas ng kasamaan sa kanyang muka. 200 taon ko siyang binantayan. Panahon na para tapusin ko ang aking tungkulin. Natahimik si Roldan. Ngunit tumango siya. Pareho nilang alam ang ibig sabihin nito. Hindi na makalalabas ng buhay si Don Severino. Mabilis na sumugod ang apo ng dilim. Kasabay nito ay sumugod din si Don Severino. Nagbanggaan ang dalawa. Nayanig ang buong kuweba. Ang mga natitirang aswang ay nagtakbuhan sa takot. Iba ay nandaganan nang bumagsak ang mga bato. Samantala, ginamit ni Don Severino ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Paulit-ulit niyang sinasaktan ng dambuhalang nilalang. Ngunit napakalakas nito. Mahina! Isang kampas lamang ng higanting kamay ang nagpatilapon sa matanda. Bumagsak si Don Severino sa lupa. Duguan, halos hindi makatayo. Ngunit muli siyang tumayo at muli siyang lumaban. Elisa! Handa na! Ngayon! Kasabay nito ay itinaas ni Elisa ang kanyang agimat. Sumabog ang napakaliwanag na kintong liwanag. Ang kanyang dugo ay nagninigning na parang apoy. At lahat ng sinaunang simbolo sa puso ay sabay-sabay na nagliwanag. Nanlaki ang mga mata ng apo ng dilim. Hindi! Tumalon si Roldan. Buong lakas niyang itinarak ang kanyang pinagpalang gulok sa gitna ng puso. Isang nakakabinging ugong na umaalingongo sa buong kuweba at sa sumunod na sandali ay nabiyak ang puso. Ngunit hindi lumabas ang kadiliman. Sa halip ay sumabog ang napakaliwanag na liwanag. Parang araw na isinilang sa ilalim ng lupa. Napasigaw ang apo ng dilim. Hindi! Hindi maaari! Mula sa kanyang katawan ay nagsimulang lumabas ang maitim na usok. Unti-unti itong hinihigop ng liwanag. Ayokong bumalik! Ayokong mamatay! Ngunit walang nangyari. Lalong lumakas ang liwanag. Unti-unting naglaho ang kanyang mga kamay. Kasunod ang kanyang dibdib. Kasunod ang kanyang ulo hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Kasabay nito ay bumagsak si Don Severino. Tahimik. Pagod. Tapos na ang kanyang mahabang tungkulin. Unti-unting humupa ang pagyanig. Unti-unting nawala ang kadiliman. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ay naging tahimik ang kuweba. Lumapit si Roldan kay Don Severino. Nakahiga na ito sa lupa. Mahina na ang paghinga. Natapos din. Oo. Salamat. Hindi kita inaasahang tutulungan kami. Bagyang ngumiti ang matanda. Matagal na akong pagod. Napatingin ito sa kisame ng kuweba. Sabihin mo sa mga tao. Sabihin mo na malaya na sila. Tumango si Roldan at ilang sandali pa ay tuluyan ng pumikit si Don Severino. Kasabay ng kanyang huling paghinga ay naglawang sumpang bumabalot sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon matapos ang 2 siglo ay namatay siyang tao. Kat ng araw ay nakalabas sina Roldan at Elisa mula sa kuweba. Unti-unti nang gumuguho ang ilalim ng baliti. Ngunit wala na ang kadiliman. Wala na ang apo ng dilim. Wala na rin ang kapangyarihang nagpahirap sa Sumaraga sa loob ng napakahabang panahon. Makalipas ang mga buwan ay nagsimulang magbago ang baryo. Ang mga natitirang aswang na nagsisisi ay umalis sa lugar. Ang mga tao ay muling namuhay ng payapa. Ang mga bata ay nakapaglaro ng walang takot. At ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay nagsimulang maghilom ang mga sugat sa puso.
Samantala si Elisa ay bumalik sa kanyang pamilya upang ipagpatuloy ang pamana ng kanilang angkan bilang mga manggagamot. At si Roldan, tulad ng dati, naglakbay muli sapagkat alam niyang sa malalayong bundok, kagubatan at baryo ay meron pang ibang nilalang ng dilim na kailangang harapin. Bago siya umalis sa Sumaraga ay minsan niyang nilingon ang baryo. Tahimik ang dagat, maliwanag ang langit, at sa unang pagkakataon ay wala na siyang nararamdamang masamang presensya. Ngumiti siya, pagkatapos ay naglakad palayo, handang harapin ang susunod ng pakikipagsapalaran. Wakas.